Yahuwah, Aba, alahim mula sa langit. Napakabuti, napakabait mo sa iyong mga anak. Makapangyarihan ka sa lahat. Kayang-kaya mong gawin ang anumang gusto mo. Subalit, ang pinili mong gawin ay tawagin kami, kupkupin kami, upang kaming lahat ay maging sayo. Ama, salamat ng marami. Kahit dumating ang mga pagsubok, dumating ang mga sakit sa aming buhay, dininig mo ang aming mga panalangin. Agad ka pong sumagot sa aming mga daing. Ikaw po ang nagbigay ng lakas, pag-asa sa aming puso. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin. Hangad namin na purihin ka. Ang aming buong buhay, ibinibigay namin sa iyo. Ganap kaming sumusuko sa iyong banal na kalooban. Ang pinaka maligayang mga araw namin sa buhay na ito ay kapag sa tuwing kami sumasamba, ikaw ang aming nadadama. Niyayakap mo kami. Pag nararanasan ka namin sa aming puso, kahit di ka namin nakikita, nagagalap kaming ganap. Kami po'y lumalakas, sumisigla. Halika po sa piling ng iyong mga anak. Maawa kang dalawin kaming isa-isa at muli pong magpalakas sa aming pananampalataya. Pakipatawad po kami, Ama, sa lahat ng aming pagkukulang. Magsisisi kami sa iyo. Bumabalik kami sa iyo ngayon. Tanggapin mo nawa ang iyong mga anak. Panginoong Yahushua, ang aming hari at Mashiach. Kami po'y dumadaing din sa iyo. Ikaw pong aming tagapagligtas. Sa araw na ito sa aming pagtitipon, napakahalagang makapiling ka namin. Gusto namin ikaw ang aming maranasan, sapagkat iniugnay namin ang aming sarili sa iyo. Ikaw pong tunay na buhay at katangi-tanging daan patungo sa Ama. Ama, mag-aaral kami ng iyong mga salita. Buksan po ang aming puso, ang aming isip, kilusin po ng aming damdamin para kaming lahat makasunod ng ganap sa lahat ng iyong kautusan. Pakibasbasan pong handog ng iyong mga anak. Patuloy po sana kaming sumagana sa aming pang-araw-araw na pagkahanap buhay. Kami po'y sumasampalataya, Ama. Pinasbasan mo kaming magkakapatid sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Shabbat Shalom sa inyong lahat, mga mahal na mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat dahil tayo ay nakapagtipon muli, bagamat tayo ay kalat sa iba't ibang dako ng daigdig. Subalit sa pamamagitan po ng teknolohiyang ito, tayo po ay nakapagsasagawa ng pagtitipon at sumasamba tayo ngayon sa ating dakilang Ama na si Yahuwah at sa kanyang anak na si Yahushua HaMashiach. Kaya tayo po ay nandito ay para purihin sila at matanggap ang ating mga biyayang kailangan ng ating kaluluwa. Alam nating lahat na ang pag-ibig ay mula sa Diyos at hangad ni Yahuwah Aba na ito ang ating maipakita, hindi lang para kay Yahuwah at kay Yahushua, at ito rin ang dapat na maipakita natin sa ating kapwa-tao. Kaya nga ang ating Panginoon Yahushua nagbanggit ng dalawang dakilang utos. Ano pong una? Yung una po ay ang pag-ibig kay Yahuwah, na ito ay dapat nating gawin ng buong puso, isip at kaluluwa. At ang pangalawa ay nakakatulad doon ang pag-ibig sa ating kapwa, gaya po ng pag-ibig sa ating sarili. Kaya meron pong binabanggit na dalawang utos ang ating Panginoon Yahushua. Subalit, meron pong nagsasabi, dahil nga binanggit ng Panginoon Yahushua, yung dalawang mahalagang utos ukol sa pag-ibig, hindi na raw ngayon kailangan yung pong 10 utos. Sapagkat yung 10 utos daw, pinalitan na ng 2 utos. Subalit, ang ating makikita sa ating pag-aaral ngayon
ay yun pong utos na binanggit ng Panginoon Yahushua, ukol po sa kadakilaan ng pag-ibig ay nahahayag sa pagtupad ng 10 utos. Hindi po binabaliwala, kundi pinatutunayan yung tunay na pag-ibig sa pamamagitan po ng pagsunod sa 10 utos. Bago po natin patunayan ito, dapat muna nating malaman bakit po mahalaga ang pag-ibig. Gaano ba kahalaga ang tunay na pag-ibig kay Yahuwah Abba? Ito po sa Mateo 22:37 hanggang 38, sumagot si Yahushua, ibigin mo si Yahuwah mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Gaano po kahalaga ang pag-ibig kay Yahuwah Abba? Ayon po sa pagtuturo ng Panginoong Yahushua. Ayon po kay Yahushua, ito pong pinakamahalagang utos na tayo umibig ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip kay Yahuwah Abba. Subalit, anong dapat natin malaman dahil po sa utos na ito ng ating Panginoong Yahushua? Dito makikita natin, mga kapatid, yun pong hangarin ng Ama. Ano po yun? Hangad ng Ama, hangad ng Diyos na magkaroon ng relasyon, personal na relasyon sa atin ng batay sa pag-ibig. Kasi ang Ama, hindi lang tayo basta nilikha. Nilikha tayo dahil gusto niya na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya ng batay sa pag-ibig. Kaya pag-ibig, yung pong sinabi ng ating Panginoong Yahushua. Ano pong katunayan na tayo nilikha ng Yahuwah Abba dahil po nais niya na magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Kanya ng ayon sa pag-ibig. Pakinggan po natin ang awit. Dito po sa 103 hanggang 4, kilalanin ninyo na si Yahuwah ay Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuan na may pagpapasalamat at sa Kanyang mga bulwagan na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang pangalan niya. Ano pong katunayan? Na tayo po ay nilikha ng ating Panginoong Yahuwah dahil ang hangad niya, tayo ay umibig sa Kanya at magkaroon ng relasyon sa Kanya ng batay sa tunay na pag-ibig. Ang sabi po, tayo ay nilikha ng Diyos para tayo ay kumilala sa Kanya. Kaya kung mapapansin ninyo, iba po ang paglikha ng Diyos sa tao kumpara sa paglikha niya sa iba't mga bagay. Natatangi ang paglikha ng Diyos sa tao. Anong katunayan? Nung tayo po ay nilikha ni Yahuwah Abba, ano po bang sinabi niya? Tayo po ay nilikha na kalarawan niya. Di po ba? Masasabi ba natin yon sa ibang mga nilikha ni Yahuwah? Hindi po eh. Sa tao lang. Nilikha ang tao para maging kalarawan tayo ni Yahuwah. Bakit? Sapagkat ang gusto ni Yahuwah ay tayo'y kumilala sa Kanya. Sapagkat yung pagkilala kay Yahuwah, yun ang batayan ng tunay na pag-ibig. Kasi yung pagkilala at pag-ibig, yun ay nakadugtong eh. Kasi hindi po natin masasabi, iniibig natin ang isa kapag hindi natin siya kilala. Ang Diyos, ang Kanyang paanyaya sa ating lahat ay kilalanin natin na siya si Yahuwah. Paano po ibinigay sa atin yung pagkakataon na makilala natin si Yahuwah? Ibinigay sa atin ang Biblia. Kasi kapag pag-aaralan po natin ang banal na kasulatan, kung atin pong babasahin ang aklat na ito, makikita natin yung mga gusto ng Diyos, yung mga ayaw ng Diyos, yung karakter ng Diyos, sapagkat gusto niya makilala natin siya. Kapag binabasa natin ang nakasulat sa Biblia, ano rin ang ating makikita? Yung Kanyang pangalan. Hindi po natin mamimiss yun eh. Sapagkat nandoon po yun sa Biblia, yung Kanyang pangalan. Sapagkat hangad niya na sa pagkilala natin sa Kanya, gamitin natin yung Kanyang pangalan. Kaya nga ang sabi sa Biblia, magpasalamat kayo sa Kanya, kilalanin ninyo na si Yahuwah ay Diyos at purihin ninyo ang pangalan niya sa makatwid kasama sa tunay na pag-ibig.
kasama sa tunay na pagkilala sa Diyos. Yung pagkilala sa kanyang pangalan, si Yahuwah ang iisang tunay na Diyos. Paano pa natin mapatutunayan yung ating pagkilala kay Yahuwah Aba na ito ngang batayan ng tunay na pag-ibig sa Kanya? Pakinggan po natin ang unang Juan 2:3-4 at 7. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa Kanyang katotohanan. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo. Paano po natin patutunayan yung tunay na pagkilala at tunay na pag-ibig kay Yahuwah Aba? Sa paraan na tayo ay sumunod sa Kanyang mga utos. Kasi kapag magsasabi ang tao, kilala ko ang Diyos, pero hindi naman siya sumusunod sa Kanyang mga utos, anong tawag ng Diyos sa kanila? Ang sabi rito, medyo masasaktan tayo pero karapatan ng Diyos na sabihin ito, di po ba? Ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Juan, kapag kami tao nagsasabi, kilala ko ang Diyos, pero hindi sumusunod sa Kanyang utos, sinungaling daw. Alin po ba yung mga utos na tinutukoy dito ni Apostol Juan? Ang sabi, hindi ito bagong utos. Ito yung dating utos na alam na ninyo, na tinanggap na ninyo, yung mensaheng narinig na ninyo. Alin po yung tinutukoy, mga kapatid? Walang iba kundi yung 10 utos sa makatwid, yung tunay na pagkilala, yung tunay na pag-ibig kay Yahuwah Aba. Pinatutunayan sa pamamagitan ng pagsunod sa 10 utos. Kaya hindi pwedeng sabihin, iniibig ko na ang Diyos hindi ko na kailangan tuparin yung 10 utos. Mga kapatid, yung pong pag-ibig sa tunay na Diyos na patutunayan sa pamamagitan po ng pagsunod sa Kanyang 10 utos. Anong katunayan niya? Kasi baka meron pang ibang hindi kumbinsido dito Kaya alamin natin mula po sa ating hari, ang ating Panginoon Yahushua, ukol po sa kahalagahan ng 10 utos. Pakinggan po natin, ito po sa Marko 12:28-30, lumapit ang isa sa mga eskriba at narinig niya ang kanilang pagtatalo. At palibhasay nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya, alin ang pangunahing utos sa lahat? Sumagot si Yahushua, ang pangunahin ay, pakinggan mo, o Israel. Si Yahuwah nating Diyos, si Yahuwah ay iisa. Ibigin mo si Yahuwah mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Noon pong tanungin ng mga eskriba ang ating Panginoon Yahushua kung anong pangunahing utos sa lahat, ano po yung sinagot ng ating Panginoon Yahushua? Sinagot niya, sumagot si Yahushua, ang pangunahin ay, pakinggan mo, Israel. Napansin niyo po? Nababasa niyo po yung talata, di po ba? Ang sabi ng Panginoon Yahushua, pakinggan mo, Israel, si Yahuwah nating Diyos, si Yahuwah ay iisa, ibigin mo si Yahuwah mong Diyos. Kung mapapansin ninyo, meron pong quotations doon. Kasi noong sumagot ang Panginoon Yahushua sa mga eskriba, dahil gustong ipakita ng Panginoon Yahushua, yun pong pangunahing utos sa lahat. Ang ginawa ng Panginoon Yahushua, sumipi siya sa Biblia. Sumita siya sa aklat ng Deuteronomio. Ano po yung sinitas ng Panginoon Yahushua? Para po sagutin yung tanong, anong pangunahing utos sa lahat? Basahin po natin yung nakasulat po sa Deuteronomio 6:4-6. Pakinggan mo, O Israel, si Yahuwah nating Diyos ay iisang Panginoon, at iibigin mo si Yahuwah mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso. Ano po yung sinipi o sinitas ng ating Panginoon Yahushua para sagutin yung tanong, anong pangunahing utos sa lahat?
ang sinipi ng Panginoon Yahushua, yung Deuteronomio sa 6:4 hanggang sa 6. Ito dapat ilagay natin sa isip eh. Kung magagawa po natin, ito ay dapat natin i-memorize. Alam niyo po kung bakit? May tawag po ang mga Ebreo sa talatang binanggit natin dito, Deuteronomy 6:4-6. Ang tawag po nila, Shema. This is the Shema. Ano po ba yung Shema? Next slide please. Ito po yung pinaka-foundation ng Hebrew religion. Yung pong mga Hudyo, yung pong mga bata, ang unang-unang minememorize nila ay ito pong talatang Deuteronomio sa 6:4 hanggang sa 6. Kaya ito palagi nilang sinasabi. Kasi mahalaga sa kanila itong pangunahing utos. Ito po ay binabanggit nila, sinasabi nila twice per day. Kaya yung mga Hebrew, yung mga bata, yung nang unang-unang minememorize sila at pagka malapit na silang mamatay, yun ang mga huling sinasabi nila. Kaya napakahalaga ng Shema, itong pangunahing utos. Bakit po ang tawag ay Shema? Sapagkat may structure yan eh. Ano po yun? Pakinggan po natin sa next slide. Yung structure ng Shema, may tatlong bahagi. Meron pong command before the command. Tapos meron pong the command, yung pinaka-command. Tapos meron pong commands after the command na nagtuturo kung paano matutupad yung the command. Yan po ang Shema. Meron pong tatlong bahagi. Kaya kung titingnan po natin, yung pong Deuteronomio sa 6:4 hanggang sa 6, meron pong unang bahagi. Ano po yun? Pakinggan mo o Israel. Yan po yung command before the command. Ibig sabihin, yung sasabihin susunod, mahalagang mahalaga. Kaya nakahanda tayong makinig ng may layuning sumunod. Ano po yung dapat sundin? Ano po yung the command? Pakinggan po natin. Makikita po ninyo naka-highlight dyan. Ibigin mo si Yahuwah mong Diyos ng inyong buong puso at ng buong kaluluwa. Yun ang the command. Pero, ang tanong, paano matutupad yung command na yun? Paano po natin masasabi? Iniibig ko nga si Yahuwah. Iniibig ko nga ang Diyos. Kaya nga po merong mga commands para matupad yung command. Ano po yun? Ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Ibig sabihin, meron palang mga iniutos si Yahuwah na dapat isapuso o sundin ng buong puso para matupad yung command na umibig kay Yahuwah. Ano po ba yon? Yung mga sinabing utos ni Yahuwah noong araw na yon. Basahin po natin ang Deuteronomio 5:22. Ito yung tinutukoy ni Yahuwah. Ang mga salitang ito'y sinabi ni Yahuwah sa lahat ng inyong pagtitipon sa bundok mula sa gitna ng apoy, sa ulap at sa makapal na kadiliman na may malakas na tinig at hindi na niya dinagdagan pa at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato at ibinigay ang mga ito sa akin. Alin po yung tinutukoy ni Yahuwah na kanyang sinalita doon po sa araw na sila'y nasa bundok at napakinggan ng Israel yung tinig ni Yahuwah Abba. Alin ang tinutukoy? Yung nakasulat sa 2 tapyas na bato. Ano po ba yung nakasulat sa 2 tapyas na bato? Next slide please. Yaan po ay ang 10 utos ang kanyang sinulat sa mga tapyas. At ayon sa unang nasulat, ang 10 utos na sinabi ni Yahuwah sa inyo sa bundok. Sa makatwid, kung atin babalikan, yung tinatawag na Shema, yun pong nakasulat na the command, before the command, we have to hear. Diba? Yun pong command, ano naman yun? Love Yahuwah your God. Paano matutupad yun? Yun po ay sa pamamagitan ng pag-obey ng 10 commandments. Sa makatwid, nung sinitas ng Panginoon Yahushua, na yung Shema, yung binanggit niya yun, na ibigin si Yahuwah, binanggit niya yun para ipakita yung pagtupad ng utos na ibigin si Yahuwah ng buong puso, natutupad sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Yung 10 utos, very specific yung Shema. Very specific yung sagot ng Panginoong
Yahusha. Kaya, next slide please, kapag merong nagsasabi, ang mahalaga, tayo ay umibig kay Yahuwah, tama o mali? Tama. Walang pagtatalo doon. Iyon ang pinakamahalaga sa mga utos. Pero ang tanong, paano ba natin yung matutupad? Diba? Paano nga ba? Dahil pagka sinabi ba natin, umiibig na ako kay Yahuwah, hindi ko nagagawin yung 10 utos? Hindi. Yung tunay na umiibig kay Yahuwah, anong ginagawa niya? Sinusunod niya yung 10 utos. Pwede ba nasabihin ng isang tao na pumatay ng kapwa-tao, iniibig ko naman ng Ama eh. Pwede ba sabihin ng isang tao na nagnakaw, iniibig ko naman ng Ama eh. Hindi po pwede yun. Kung tunay na ating iniibig sa Yahuwah, susundin natin ang 10 utos. Kasama po doon yung Sabat. Kasama po doon yung paggamit sa pangalan ni Yahuwah, yung pagsamba, paglilingkod kay Yahuwah. Sa makatwid, yung tunay na pag-ibig kay Yahuwah na patutunayan sa pamamagitan ng pagsunod sa 10 utos ni Yahuwah. Kaya nga sa mga susunod na ating mga pagsamba, iisa-isahin natin yung mga 10 utos ni Yahuwah para malaman natin kung paano ito natin matutupad sa layunin, maipahayag natin yung pag-ibig natin kay Yahuwah. Kasi bawat pagsunod natin sa utos, nagpapahayag tayo, mahal natin si Yahuwah Abba. Kaya itong tinuro ng Panginoong Yahusha. Gaano ba kahalaga sa ating Panginoong Yahusha? Yung pong 10 utos na mula po sa ating Ama. Ito po sa Mateo 5:19, kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito, tinutukoy po 10 utos, at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Gaano po kahalaga yung pong pagturo at pagtupad sa 10 utos ng ating Panginoon Yahuwah? Ang sabi po ng Panginoon Yahusha, kapag kasinuway natin kahit yung pinakamaliit, at ang sabi, tayo po'y tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng Diyos. Kung anong ibig sabihin nun, we'll find out pag tayo nasa kingdom na. Di ba? Pero, itong magandang sinabi ng Panginoon Yahusha, ano po yun? Kung tayo po'y tutupad at magtuturo tayo ng 10 utos, lahat ng 10 utos, yung buong 10 utos, kasama yung Sabat, kapag ka ito ginawa natin, anong sabi ng Panginoon Yahusha? Magiging dakila tayo sa kaharian ng langit. Sa makatwid, pinahahalagahan ng Panginoon Yahusha yung buong 10 utos. Kaya sa tunay na umiibig kay Yahuwah Abba, paano natin sila makinggan po natin? Unang Juan 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Paano po natin makikilala ang tunay na umiibig kay Yahuwah Abba? Sila po'y sumusunod sa utos ng Diyos. Alin yung utos sa tinutukoy? Pinag-aralan na po natin yan, yung 10 utos. At sa tunay na umiibig kay Yahuwah Abba, anong pakiramdam nila sa mga utos ng Diyos? Hindi po yun mabigat. Ang totoo para sa kanila, yun nga po ay sa ikagagalak nila. Nagagalak sila sa pagsunod, sa pagtupad, sa lahat ng utos ni Yahuwah, sapagkat alam nila, kapag sumusunod sila sa utos ni Yahuwah, pinapahayag nila kay Yahuwah Abba yung kanilang pagmamahal at pag-ibig sa Kanya. Pero itong tanong, sino po ang magandang halimbawa na sumunod sa utos ng Diyos? At ito pong mahalaga, anong dapat na maging layunin natin sa pagsunod? Kasi kapag ang tao sumunod, baka yung layunin niya hindi nasa wastong paraan di ba? Kaya yung mahalaga, hindi lang yung pagsunod na aksyon, dapat yung layunin din Dapat angkop sa tunay na pag-ibig. Yung tunay na pag-ibig, hindi lang nahahayag doon po sa aksyon, nahahayag din mula saan? Sa puso, di ba? Sino po ang magandang halimbawa? Dito po sa Gawa 13:22, at nang siya'y alisin ng Diyos, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya,
Si David na anak ni Jesse ay isang lalaking mula sa aking puso. Siya'y handang sumunod sa lahat ng iniutos ko. Sino po ang magandang halimbawa na hindi lang basta sumunod? Sumunod akay ng pag-ibig. Sino po yun? Si David. Anong ibig sabihin na si David ay sumunod ng akay ng pag-ibig? Yung kanyang pagsunod, may kalakip na puso, may kalakip na damdamin. Hindi parang robot. Yung robot kayang sumunod, 100% perfection, di ba? I-program mo lang, susunod na yun. Hindi yun pwedeng magkamali. Si David nagkakamali, pero meron siyang puso, di ba? Perfecto ba si David? Hindi Alam natin, nagkasala siya, nagkulang siya. Subalit, anong sabi ni Yahuwah ko sa kanya? Siya'y mula sa aking puso sapagkat nakita ni Yahuwah Aba yung puso ni David. Kaya kapag tayo po ay sumusunod, nakatingin ang Diyos sa ating puso. Inaalam niya ano bang layunin natin. Bakit ba tayo sumusunod? Mahalaga po yun sa Diyos. Hindi lang yung aksyon, yung puso natin dapat kalakip yung pag-ibig. Si David, alam natin na kulang at nagkasala. Paano po nahayag? Yung pag-ibig ni David kay Yahuwah nung siya'y nagkasala sa Diyos. Pakinggan po natin ang awit dito po sa 51, 1:3 hanggang 4. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Binasa po natin ay ang pagpapahayag ni David ng kanyang pagsisisi. Bakit po? Nagkasala siya yung kanyang kasalanan. Yun ang pinag-aralan po natin nung nakaraang BQA. Di po ba? Nakiyapid siya, tapos dahil sa kanyang kagagawan, namatay yung pong asawa, pangalan po niya si Uriah. Kaya noong nalaman niya yung kanyang pagkakasala, mapait yung kanyang pakiramdam. Kaya siya ganap na nagsisi. Ano pong sinabi niya ukol sa kanyang kasalanan? Napansin niyo po yung sinabi ni David? Ang sabi ni David, mga pagkakasala ko'y kinikilala. Inaangkin niya, hindi siya nangatwiran. Ano pa? Di ko malilimutan. Laging alaala. Ibig sabihin, bagabag si David. Nababagabag siya. Bakit po siya nababagabag? Bakit hindi niya makalimutan yung kanyang kasalanan? Laging naaalaala niya. Nandun rin. Nakasulat din. Ang sabi ni David, sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Ibig sabihin, ang dahilan pala kung bakit nabagabag si David, hindi dahil sa parusa ng Diyos. Kasi merong iba, kapag sila po'y nagkakasala, nababagabag din. Pero ang dahilan kung bakit sila nababagabag ay sapagkat natatakot sila dun sa parusa. Pero si David hindi ganon. Tanggap niya yung parusa. Pero bakit siya nababagabag? Bakit siya palaging naiisip yung kanyang kasalanan? Sapagkat alam niya yung ginawa niya, nagdulot ng hapis kay Yahuwah. Alam niya yung kanyang ginawang kasalanan dahil doon hindi nalugod si Yahuwah sa kanya. Doon siya nasaktan. Bakit? Ano po bang kinakatakot ni David? Hindi na makapiling si Yahuwah Aba. Kasi kay David, ang pinakamahalaga para sa kanyang buhay, hindi po yung posisyon niya. Hindi po yung kayamanan ng bayan. Pinakamahalaga kay David ay ang kanyang relasyon sa kanyang Diyos. Yun ang kinakatakot niya. Na dahil nagkasala siya, baka lumayo si Yahuwah sa kanya. Yun, hindi niya matitiis. Matitiis niya ang lahat ng bagay, pero hindi niya matitiis. Mawalay siya kay Yahuwah Aba. Bakit po naging ganon si David? Ano po bang pakiramdam niya kapag kakapiling niya si Yahuwah Aba? Pakinggan po natin ang nakasulat po sa awit 16:5, 8 at 11. Ikaw lamang, Yahuwah, ang lahat sa aking buhay.
Lahat ng kailangan ko'y inyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Alam kong kasama ko siya sa tuwina. Hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Gaano po kahalaga kay David yung pagsasama ng ating Panginoong Yahuwah. Ang sabi ni David, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Para kay David, yung bagay na nagdudulot para sa kanya ng lubos na kagalakan, hindi po kayamanan. Pero kasing iba, merong pinangbumula yung kanilang kagalakan. Walang masama, nagagalak tayo kapag tayo ay malusog. Mabuti yun. Hindi masama, nagagalak tayo kapag kapiling natin ang ating pamilya, ating magulang, ating mga anak. Mabuti yun. Merong iba nagagalak kapag nakikita nila nagtatagumpay yung kanilang mga ginagawa. Mabuti yun. Pero para kay David, iisa lang ang nagbibigay sa kanya ng lubos na kagalakan. Alin po yun? Kapag kapiling niya si Yahuwah. Kaya nga sinabi ni Yahuwah ukol kay David, siya'y mula sa aking puso, sapagkat hanap niya palagi ang puso ni Yahuwah. Kaya anong naging paninindigan ni David? Ang sabi niya, ikaw lamang, Yahuwah, ang lahat sa aking buhay. Ibig sabihin, kahit mawala pa ang lahat ng bagay at ang natira kay David ay si Yahuwah lamang. Sapat na yun. Sapagkat para kay David, si Yahuwah ang lahat para sa kanyang buhay. Ganyan po ba tayo, mga kapatid? Kasi yung tunay na umiibig kay Yahuwah, palaging iniisip si Yahuwah. Palagi ba natin iniisip si Yahuwah Aba? Ang tunay na umiibig kay Yahuwah, palaging hinahanap si Yahuwah. Palagi ba natin siya hinahanap, mga kapatid? Sa pagsambang ito, nung tayo po'y nakaupo at nananalangin, hinanap ba natin ang ating Ama? Kapag tayo po nagigising sa umaga, kapag tayo po gumagawa ng pang-araw-araw na gawain, naiisip ba natin at hinahanap si Yahuwah? Baka iniisip lang natin siya kapag kami pagsamba. Baka iniisip lang natin siya pagka meron tayong pangangailangan, mga kapatid. Kung tunay na umiibig tayo kay Yahuwah, ang hagad natin, higit sa lahat, makapiling natin si Yahuwah Aba. Ngayon po, sino pong makasusumpong kay Yahuwah? Sino po ang naghahanap sa Kanya, ang makasusumpong sa Kanya? Pakinggan po natin ang Jeremias 29. Kapag hinanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahuwah. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Ano po ang sinasabi ng Biblia? Ukol po sa kanyang mga lingkod na makakasumpong kay Yahuwah. Ang sabi po ni Yahuwah, kung buong puso ninyo akong hahanapin, ako'y matatagpuan ninyo. Mga kapatid, sa bawat pagsamba, sikapin natin na buong puso natin siyang hanapin. Kapag kami anumang suliranin, hanapin natin ng buong puso si Yahuwah. Pagka hinanap natin siya ng buong puso, anong sabi ni Yahuwah ba sa atin? Matatagpuan ninyo ako. Pagka natagpuan natin si Yahuwah, sapat na yung kanyang pagsama. Sapat na nakapiling natin siya para tayong lahat makatawid sa lahat ng pagsubok. Sa lahat ng iba't ibang nangyayari sa mundong ito, kailangan natin ang ating alahin. Huwag tayong lalayo sa Kanya. Bagkus, lalo tayong lumapit sa Kanya. Sapagkat kapag lalapit tayo sa Kanya, lumalakas tayo, tumitibay tayo, at lumiligaya tayo. Yan ang sikreto ng mga tunay na mga anak ng Diyos. Kasi yung pag-ibig na binabanggit dito ng Biblia, yun ay para sa atin eh. Kasi kapag binuhos natin ang ating puso kay Yahuwah, si Yahuwah yayakapin tayo. Tayong nakikinabang doon.
tayo. Sapagkat kapag naranasan natin ang pagkapiling natin ng Ama, wala pong makadadaig sa atin. Ano man ang kaharap natin, tayo ang magwawagi, tayo ang magtatagumpay. Kaya bago po tayo manalangin, ano po ang dapat natin hilingin sa Ama? Pakinggan po natin ang mga huling talata na atin pong babasahin. Itakwil man ako ng aking ama at ina, si Yahuwah ang sa akin ay mag-aaruga. Pakinggan mo ako, Yahuwah, sa aking panawagan. Sagutin mo ako at iyong kahabagan. Nang sabihin mo, Yahuwah, lumapit ka sa akin. Sagot ko'y, nariyan na ako at kita'y sasamba. Ito pong naranasan ni David. Kung atin pong pag-aaralan ng buhay ni David, marami po siyang pinagdaanan. Maraming mga mahal sa buhay, tinakwil siya. Siya'y hangad na patayin ng hari noon. Wala po siyang mapuntahan. May mga pagkakataon, pakiramdam niya, napabayaan na siya ni Yahuwah. Pero anong natutunan ni David? Natuto siyang lumapit kay Yahuwah. Sa paglapit niya kay Yahuwah, ano po ang kanyang nadama? Yung pagmamahal at pag-ibig ng ating Aba. Kung minsan, mga kapatid, lalo nating nararanasan, di po ba? Yung pagyakap, yung sarap ng pagsasama ng Ama kapag meron tayong problema. Kasi kapag lumuluha tayo at nakikita yun ni Aba, agad po siyang kumikilos. Siya mismong lumalapit sa atin. At ang sabi nga rito, inaaruga tayo. Opo, may mga pagkakataon na hindi na natin maaasahan ang pag-ibig ng ating mga mahal sa buhay. Sapagkat lahat namamatay. At lahat po may hangganan ng kanyang kakayahan. Pero ang ating Aba, si Yahuwah Aba, nandyan palagi. Nandyan palagi. Di kailanman mabibigo ang sino mang lumapit sa Kanya. Kaya kung minsan, kapag makikinig lang tayo, kapag tayo dadaig sa Kanya, at buong puso ang ating paglapit sa Kanya, kung makikinig lang tayo, mapapakinggan natin ang Kanyang tinig sa pamamagitan ng Espiritu sa ating puso. Sinasabi niya, lumapit ka sa akin. Mga kapatid, hintayin natin na sabihin ng Diyos, lumapit ka sa akin. At tayo po, lumapit sa Kanya. Sabihin natin yung sinabi ni David, nariyan na ako at ikaw ay aking sasambahin. Mga kapatid, iniisipin natin, sino ba tayo? Para sabihin ng Diyos, gusto niya na makilala natin siya. Yan ang anyaya ni Yahuwah. Ibigin natin siya, kilalanin natin siya. At pag nagawa natin yun, matutuklasan natin ang mga mahalagang karanasan na magpapatibay sa ating pananampalataya. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos, dakilang Ama, napakabuti mo. Salamat ang marami, Yahuwah Aba. Nandito ka sa kalagitnaan namin, mula sa langit. Naririnig namin ng iyong tinig. Nais mong lumapit kami sa iyo. Magkaroon kami ng relasyon sa iyo, ng batay sa pag-ibig. Kapag naiisip namin ang kagustuhan mong ito, kung minsan nahihiya kami, dahil kilala namin ang aming mga sarili, nais namin itago sa iyo ang lahat ng aming mga masasamang naganap, mga masasamang naisip, pero wala kami maitatago sa iyo. Kilala mo kami. Alam mo ng aming mga nagawa. Salamat ng marami sa kabila ng dungis ng aming kaluluwa. Nandyan ka pa. Di mo kami pinababayaan.
Patuloy mo kaming ginagamot kapag kami nagkakasakit. Patuloy mo kaming tinutulungan kapag kami po ay hirap na. Dinidinig mong tinig namin kapag lumalapit kami sa iyo, kapag may kaming pangangailangan, binubuhos mo ang iyong biyaya. Salamat ng marami. Pinupuri ka namin. Ang pinakamahalaga para sa iyong mga anak ay ang iyong pagsama. Hangat namin lumakad sa buhay na ito nang kasama ka. Kahit mawala pang iba, basta ikaw ang aming kapiling. Kami po'y lubos na nagagalat sapagkat ikaw ang aming iniibig ng buong puso't kaluluwa at pag-iisip. Panginoon Yahushua, halika po sa piling namin. Magsalita ka po sana sa puso ng iyong mga hinirang. Maghihintay kami sa iyo. Kailangan ka namin. Pahirap ng buhay. Lumalala ang mga pagsubok. Kailangan ka ng iyong mga likod. Di po ba maaari, Panginoong Yahushua, bago po matapos kami sa panalangin ito, malunasan na ang mga bagay na hindi namin kaya. Ikaw ang lunas sa lahat. Makapangyarihan ka. Salamat ng marami. Kapiling ka namin ngayon. Huwag ka nang bumitiw sa iyong mga inirang sapagkat di namin kaya pag wala ka sa buhay namin. Ama, salamat ng marami dahil patuloy mong tinutulungan ang aming sambahayan. Nawa patuloy mong basbasan bawat pamilya, bawat individual. Lahat kaming tumatawag sa iyong pangalang Yahuwah. Maging gaya kami sa pagtanggap ng iyong kaligtasan. Sumasampalataya kami, Ama. Dininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba lumukob sa atin ang alaala at kapayapaan ni Yahushua HaMashiach magpalakas sa atin at ang laging pagsama ng Ruach Kodash sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Kapatid, let's listen to a few announcements po. First of all, we have our upcoming children's ministry which will take place not today but next week, Friday, September 9, 11:30 p.m. and September 10, 11:30 a.m. And we will email to the parents the new Zoom ID that we will be using. Also, let us continue to support our regular Bible studies, the BQA, the BHP. Please take note of the email, ministry@assemblyofyahushua.org, that we will be using from now on when we have questions that we want to submit to be answered during the BQA. Also, our new Zoom ID, please write this somewhere on your calendar so that you do not forget. This is our Zoom ID for our worship service, our BQA BHP 830-6863-4210. Also, let us prepare for our upcoming autumn feast, September 25, October 4, October 9 and 16, which is the Feast of Trumpets, Day of Atonement, the Feast of Tabernacles. And I believe we will have one of these feasts, we're going to have an in-person gathering in Northern California, but the venue we're going to be disclosing not publicly. It'll be done in secret. Those who are willing to join us for this in-person gathering in one of these feasts, we will let you know so that we will not be in danger of anything. But we will let you know the address of the venue so that we can have our worship service. Also, our new website is live, and just a few changes. When we go to the online giving section, it will take you to the online giving page, and there are two ways to give. We have Zelle, PayPal. There are a number who are giving through Zelle, but there are a few changes with Zelle. And so previously, if you give through Zelle, we use the email. I
in info@assemblyofyahushua.org. Now we're using a different email. It is offerings@assemblyofyahushua.org. That is all, brothers and sisters. May Yahuwah and Yahushua HaMashiach bless all of us.